morning, good day. It's October 29 ngayon at nililinis ako ng kwarto namin. Medyo madumi na, puro alikabok na. Yun yung bintana namin talagang binabahayan na ng mga alikabok. Tapos yung ceiling fan ko, look, ang kapal na ng dumi. So ngayon 29 sa Tuesday. So may pasok si Bonso, kahatid ko lang sa kanya kaya makakapaglinis tayo ng kwarto. So imamap ko lang ng konti and then punas ng salamin and yung ceiling fan kailangan ko malinis yan. So hiram tayo ng hagdanan. So let's go. Ano yan baby ko? Hello baby. Hi, say hi. Say hi. Hi. Balikan ko kaya guys ha. Linis muna ako ng ceiling fan. Ano guys, handa na yung aking panglinis. Sana maabot ko yung para mas mataas to compare dun sa kusina. Let's go. Ang gulo ng bahay namin. Tapos na ako. Ayan, ayos ko na ulit yung kama. Palitan na natin ng bedsheet. So kailangan ko pa rin bumili ng mga bedsheet. Wala na kami. Pinagtatapon ko kasi yung umalis kami doon kay Dave, yung mga bedsheet doon, tinahapon ko. Kaya yung mga bagong bili ko, yan lang yung nagagamit ko ngayon. Siguro 4 sets lang yan. Dalawa doon kay Char, dalawa dito. So, ligpit na tayo. Ito yung mga prepare kong pangpasko sa aking mga close friends. So, hindi pa yan na, ito pa lang yung napupuno ko. Mayroon pang so bahala na kasi wala tayong trabaho. Bahala na si Batman. So ayan yung tanawin sa labas. Hindi pa natataniman tong nasa harap natin kasi wala pa tayong budget. So lipit muna ako, walis, diretso ako walis sa labas. Guys, higa muna tayo saglit kasi mamaya alis naman tayo magsusundo. Pero magla-lunch muna ako bago umalis. Wala pa si Caitlin 1 o'clock pa yung dating ng bantay ni Chard. So, tumabi sa akin si Lucky. Makikihiga siya dito habang wala si Bonso. Ang tagal na niya hindi nakahiga dito sa kama dahil takot siya kay Jenica. So, ayan siya. Nagdinis kasi ako, nagpalit ako ng bedsheet. Tapos yun. Binuksan ko yung mga bintana kasi nilinisan ko din pati yung ceiling fan, kaya ayan na-press ko yata sa ambience. So idlip lang ako saglit and sunduin natin si Bunso mamaya. Nag-run out guys, hindi ka maglalabas yung kotse pag hindi nagka-kuryente kasi hindi ko mabubuksan yung gate. So good luck sa atin. Ayan si Lucky. Wala kaming kuryente. May ginagawa ata. May naririnig akong gumagawa. Dito kami sa labas. No power. Ayan o. Tambay kami dito. Wala kaming magawa sa loob. Mainit nga lang. Wala electric fan. Hindi pa kami nakakabili. Dito muna kami. Found the solution sa electric. Meron pala kaming susi. So ayan. Ang susi. Kailangan ko susian yung boat gate. Tapos kailangan nating hatakin. Hatakin ko to. Tapos mayroong dong silver. Kailangan ko raw yun i-pull. Ayan. Simove ko lang. So namove ko na. Pwede na tong buksan. Hopefully. Bumukas na siya guys. Okay na. Yan. Open ang gate. Kaya lang hindi yan magsasara. Hi guys, nandito na tayo sa workplace ni Bunso. Tinaas ko yung pa ako. Grabe init to. Tingnan niyo yung araw. Nandito lang siya yung araw na sikat ng araw.
Dito ako sa parking lot ng trabaho ni Bunso. Sunduin na natin siya and may dala akong ano eh. Natutunaw yung aking mga candies. So, ayun, nagka-kuryente bago tayo umalis kaya ano, pero na-discover ko yung gate, pakikita ko sa inyo yung video. Na-discover ko yung gate, paano siya buksan. Kahit ano, wala tayong kuryente. So, sususian lang pala siya. So, yun, ang tagal-tagal na namin dyan nakatira. Merong time na hindi ako nakapasok dahil nga walang kuryente, hindi ko mailabas yung kotse, yung pala may susi. Hindi naman kami sinabihan ni Frank. Pwede palang susian yun, tapos may inihila lang dun sa ano ng gate. So ayun, nasolusyonan. So next time kayang-kaya na natin makalis kahit walang kuryente, may ilalabas natin yung sasakyan. Ewan ko lang kung alam ni Stewart yun kasi last time nung sinabi ko na walang kuryente, hindi naman niya nagawa ng paraan yung gate. So ewan ko lang kung alam niya. So tomorrow is birthday na ni Bunso, kaya walang happening kasi may pasok siya and ayaw din niya maghanda. So pero mag-spaghetti ako bukas kasi bumili ako ng pang-spaghetti. And yun lang yung aming handa tomorrow. Para naman kahit paano pero hindi siya kumakain ng spaghetti. Mag-spaghetti lang ako para patitikimin ko lang siya ng konti, pampahaba ng buhay. Yun ang nakasanayan natin, di ba? Pag may birthday kailangan mayroong noodles or kahit anong pasta, basta makatikim daw ng pampahaba ng buhay. So tomorrow we'll see kung anong ganap. And gusto ko lang i-shout out si Caitlyn. Si Caitlyn yung support worker ni Habi. Nag-offer kasi siya bago ko pa na-discover mabuksan yung gate. Nag-offer siya na siya daw yung maghahatid sa amin para masundo si Bunso. And so far, nang nalaman namin na nabubuksan pala yung gate kahit walang kuryente. Ayun. Salamat Caitlyn. And yun. At siguro antayin ko lang si Bunso. Then go na kami kasi wala naman kami pupuntahang iba. Kasi kanina daan na ako sa bumili akong gamot ni Habi. Kasi nga 'di ba tumawag si Doc. So bumili akong gamot ni Habi tsaka yung total sleep niya, yung pang niya, sleeping pills, sleeping tablet. At tsaka yung kanyang Mobicol, yun yung binili ko kanina sa chemist doon sa Jinjin. Then naghahanap ako ng langis ng kotse para dun sa engine natin. Walang langis dun sa IGA, so dapat sa petrol station. So pag nagtagasolina lang kami ulit ni Bunso. And sa Friday naman is service na ni Abu, kaya ayun, mati-check na lahat kung anong sakit-sakit. Pero so far itong engine light umilaw to kasi nga alam ko dapat nakasyisang ma-service 2112 dapat masi-service na siya. 216 na to. Over na. So yun. So salamat ulit sa suporta nyo sa aking mga videos and sa pagsilip-silip and pag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa mga regular kong viewers at sa mga bumabalik-balik na mga nawala na rin. Maraming salamat sa inyo. Comment lang po kayo below para po mapuntahan ko at mabisita ko ang inyong mga channel kasi po doon po ako nagbe-base para mabisita ko kayo. So maraming salamat sa inyong lahat and ingat po kayo and God bless. Bye for now. See you next time. Sa gitna ng pandemya, YouTube ang naging daan. Nakilala ko si Mami J-Lo, totoo't walang kulang. Si strikta, di basta-basta nagpalusot. Pero partahan ng usapan, di kailanman umiiwas sa sagot. Bawat salita, may bigat at katotohanan. Pagka magsalita, pero laging may laman. Hindi takot sabihin ang nasa isip niya. Pero sa likod ng lahat, sila ang puso niya. Si Mami J-Lo, matapang at totoo. Sa bawat hapang, labis siyang sigurado. Ang kaman, pero may pusong handang tumulong. Kahit sa malayo, damang-damang mo ang kanyang pagmamahal at tulong. Sa bawat live, sa bawat comment section, naririnig ko siya parang laging may leksyon. Minsan matindi, minsan diretso lang ang tira. Pero alam mo sa dulo, andyan siya para sumuport. At di ka niya iiwan sa ere, kahit strikta. May lambing na kasama, tulong ang inuuna sa abot ng kanyang magagawa. Kahit gaano kabigat ang laban sa buhay, nandyan si Mami J-Lo, handang magbigay gabay.
Si Mami J-Lo, matapang at totoo. Sa bawat hakbang lagi siyang sigurado. Hanggaman pero may pusong handang tumulong. Kahit sa malayo damang-dama mo ang kanyang pagmamahal at tulong. YouTube ang naging tulay, dito kami nagtagpo. Sa gitna ng krisis, natagpuan ko ang totoo. Isang taong straight pero laging maaasahan. Si Mami J-Lo, sa puso mo'y palaging nandyan. Bawat hanggang salita, may aral na dala. Pero bawat pagtulong niya, walang hinihinging kapalit. Galing sa pusilat ng puso, walang kapantay. Si Mami J-Lo, tunay na mahal ng lahat, walang sablay. Si Mami J-Lo, matapang at totoo. Sa bawat hakbang lagi siyang sigurado. Hanggaman pero may pusong handang tumulong. Kahit sa malayo damang-dama mo ang kanyang pagmamahal, pagtulong. YouTube ang naging tulay, dito kami natagpo. Sa gitna ng krisis, natagpuan ko ang totoo. Isang taong straight pero laging maaasahan. Si Mami J-Lo, sa puso mo'y palaging nandyan. Bawat kakang salita, may aral na dala. Pero bawat pagtulong niya, walang hinihinging kapalit. Galing sa pusilak ng puso, walang kapantay. Si Mami J-Lo, tunay na mahal ng lahat, walang sablay. Si Mami J-Lo, matapang at totoo. Sa bawat hakbang lagi siyang sigurado. Hanggaman pero may pusong handang tumulong. Kahit sa malayo damang-dama mo ang kanyang pagmamahal,